I regret. Maaaring nagsusorry tayo kasi dahil nahuli tayo. Amen? Kung pwede na may nakaalam ng problema, kaya ka na-guilty. Tama? Kasi maaaring kung hindi naman nahuli yung kasalanan natin, maaaring hindi tayo mag-sisi. Kasi bakit? Wala namang nakakaalam. Ako lang naman. So, kung mahuhuli tayo o matutuklasan yung kasalanan natin, pwede tayong magsisi. But is it true repentance? Tunay ba siyang pagsisisi sa kasalanan kung tayo naman ay dahil nahuli lamang? Tingnan po natin kung ano ang ibig sabihin ng repentance sa Biblia. Ang repentance po ay dinedescribe ng Biblia na pagtalikod sa kasalanan at pagtungo sa Panginoon. Kapag po sinabing repentance, ito po ay nagmula sa Greek word na metanoia. Sabihin nyo nga po, metanoia. Metanoia. Metanoia is the change of mind. Change of mind regarding sin. The problem po kasi is, kung hindi mo tinatanggap na ang manunood ng malalaswang palabas ay kasalanan, hindi ka pwedeng magsisi. Bakit? Hindi mo naman tinanggap na kasalanan siya eh. Kung tatanggapin natin kasalanan siya, doon lang tayo po pwede magsisi. Eh, at least hindi ako ng bababae, kaya okay na lang din na ganoon. Walang metanoia. Walang change of mind. Kung sabihin na, okay lang naman, white lie. So at least hindi ko siya nasaktan. Na-preserve ko yung kanyang damdamin. Nagsinungaling ako, pero para sa kapakanan naman niya yun. Wala pa rin pong pagbabago ng isip. Kasi po, pinapaniwalaan pa rin natin na ang kasalanan ay po pwede naman maging makabubuti para sa atin. Amen. Kung meron tayong puot, galit, o suklam kanino man, meron po akong pasyente, siya po ay matagal na pong born again Christian. Siya po hindi nakikipag-usap sa kapatid niya dahil kung siya po ay, sabi po niya hindi siya galit. Sabi po niya, wala po siyang problema, siya lang po yung nananahimik. Siya po daw ay nasa Panginoon, pero po, siya po hindi lang nakikipag-usap dahil po, wala naman daw pong matutunguhan. Hindi pa rin po nagbabago yung damdamin niya patungkol sa pagkakaroon. Meron po ba hindi nakakaramdam ng puot, galit, o matinding pagkamuhi sa isang tao? Kasalanan pa rin po yun. So, ang kailangan is, tanggapin natin na yung kasalanan ay kasalanan talaga. Amen. So, kapag sinabing kasalanan, pagsisinungaling, kasalanan. Paninirang puri, pagchichismis, kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan na hindi natin tinatanggap sa ating sarili na ito ay kasalanan, patuloy natin gawin. Walang repentance. At pag walang repentance, walang kapatawaran. Ang sabi po in John 8, chapter 8, verse 11, "No one, sir," she said. Ito po yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Sabi ni Lord, "Neither do I condemn you." Sabi niya, "Go now and live your life of sin." Iwanan ang buhay ng kasalanan. Marami po, lahat po tayo makasalanan dito. Hindi po tayo nag-preach ako, nag-plus po ako doon sa kasalanan na pinag-usapan. Dahil araw-araw po nagpo-fall din ako into sin. At battle po talaga siya. Amen? The next word po para makomplete yung meaning ng repentance is teshuva. Sabihin mo ako, teshuva. Teshuva naman po is to turn from the way you were going and returning to God for healing, forgiveness. So, manunumbalik ka sa Panginoon. Bakit? Maaari kasi tinanggap mo na may kasalanan ka naman, pero hindi ka naman din nanumbalik sa Panginoon. Ang sabi in Acts 3:19, "Repent, then turn to God, so that your sins may be wiped out, that the times of refreshing may come from the Lord." Mga kapatid, kahit po gaano natin pilitin na huwag mag-chismis, na huwag mamirang puri, na huwag magalit, huwag mapuot, huwag mag-self-gratify, manood ng malalaswang palabas, hindi natin kayang talikuran yun kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon. Makikita natin yung ating sarili na paulit-ulit na bumabagsak sa kasalanan na gusto na sana natin iwanan, tama? Gusto
at saka kay Eva. At yun ang bagay na matatanggal lang kapag tayo ay pumunta sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Yun lang tayo magiging matagumpay. Ang sabi po sa mga Gawa 26:20, magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. So, kailangan meron talagang so, kapag sinabing fruits of repentance, mga kapatid, kung tayo po ay nagmumura dati, kapag po tayo ay nagsisi, tumalikod sa kasalanan, tumanggap sa Panginoon Jesus, tayo po ay hindi na magmumura. Kung tayo po ay naa-attract man sa ating kaparehas na lalaki o kaparehas na babae, nung tumanggap ka sa Panginoon, hindi na gano'n. Nabago ka na ng Panginoon. Kung nagsusunod ka dati, hindi na gano'n. Nagpapakalaw ka dati, hindi na gano'n. Nag-fornicate ka dati. Mga bagay naggawang pang mag-asawa lang ginagawa mo, hindi na ngayon kung binago ka na ng Panginoon. Kasi tinalikuran mo na. Kung dati maramot ka, hindi ka marunong magbigay kagaya ko. Ang tanong ko po dati talaga, pero kung binago din talaga ako ng Panginoon, yung nakikita po ninyo ngayon na pagkatao ko, bago na po ito, hindi na po yung dati. Kasi po kung dati, wala po talaga akong mag-share sa inyo. Kung nagsisinungaling ka sa magulang mo, sa lolo mo, sa tita mo, sa teacher mo, sa kaibigan mo, kapag binago ka ng Panginoon, hindi na ngayon. Amen? Kung meron puot, merong galit sa puso mo na dati pang nananaman. Kapag binago ng Panginoon, hindi na ngayon. Kapatawaran ang sinasabi. Ang sabi ng Panginoon, in James chapter 2, verse 17, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So kung sasabihin mo, I am a changed person, ako ay binago na ng Panginoon, pero sabi ng mga tao, parang hindi naman. Diba? Iba po yun. Kasi naman po, nakikita dapat sa gawa. May babalaan, Panginoon, mga kabataan, makinig kayo. Dahil lahat tayo ay kasama dito. In John 5, chapter verse 14, ang sabi ng Panginoon, stop sinning! Stop sinning or something worse may happen to you. Tigilan ang kasalanan o may mas malalang mangyayari sa iyo. Salita ng tao, hindi salita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako nagkatubiling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Kaya sa araw na ito, sinasabi ko, wala akong pananagutan kung mapahamak ang sino man sa inyo. Tayo ay binigyan ng babalaan ng Panginoon na magsisi at tumalikod sa kasalanan bago siya dumating. Mga kapatid, ang mensahe po ng Panginoon ay higit na mahalaga kailanman. Ang pagsisisi po at pagtalikod sa kasalanan ay kailangan mangyari ngayon na dahil po malapit na siyang dumating. Ang sabi ng Panginoon, the axe is already at the root of the trees. Ang palakol ay nakaambana sa ugat ng puno. At the root of the trees, and every tree, at ang lahat ng puno that does not produce good fruit, na hindi namumunga, ay puputulin. It will be cut down and thrown into the fire. Mga kapatid, kagaya ng pinag-usapan natin kanina, hindi po maganda sa pandinig ang mensahe na ito. Pero napakaganda po sa ating kaluluwang kaligtasan. Amen? Papuri po sa Panginoon sa mga mensahe na ito. Punta po tayo sa isang kwento ng pagsisisi. Amen? Alam niyo po, ang Panginoon ay mahilig magkwento ng mga parabola o yung mga bagay na ginawa niya para po maipahayag ang kanyang mensahe. Punta po tayo sa Lucas 15:11-24. Makinig po ang lahat. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak. Nasa lalaki, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Nilagyan ko po ng open and close parenthesis yung po, kasi po sa paghingi niya ng pagmamana, parang wala naman na po siyang respeto.
So, ibigay niyo na sa akin ang mamanahin ko. At, hinati naman ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagpili ng bunso ang kanyang pahagi at napunta sa malayong lupain. Nilustay niya doon sa bisyo at lahat ng kayamanan, ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding naggutom sa lupain. Kaya't siya'y nagsimula maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil wala naman naibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya ang mga pinagbalatan ng mga buong kahoy na pinakakain sa mga baboy. Gusto ko pong maintindihan ninyo yung tindi ng sitwasyon na ito. Ito po ay kinuwento mismo ng Panginoong Jesus sa mga tao. Amen? So, sabi po, alam niyo po, sa panahon ng Panginoon, doon po sa Israel, kapag po hiningi mo ang yaman mo sa tatay mo, napakalakas naman. Napakabastos ng panahon. Wala kang kwenta bakit. Halos hilingin mo lang mamatay ang tatay mo. Bakit? Kailan lang nakukuha ang yaman kapag ang tatay ay patay na. It is as good as say, mamatay ka na, ibigay mo na sa akin ang yaman ko at tayo ay mahiwalay na. Ganun po halaga ang storya na to. Kasi po doon po, ang mga anak po ay ina-expect na magpayabong ng yaman. Ang ibig sabihin, kapag tayo pamana yan sa'yo, expected mo, palaguin mo. Para ang ngalan ng pamilya mo ay manatili nasa taas. So, kailangan po gano'n, ano? So, noon po, nilustay na yung kanyang pera. At sa po ay nagpagkalayo-layo, nagdeklara siya, ayoko na na makaugnay ang pamilya ko. Tapos na ako, magsasarili na ako. Wala na akong pakialam sa inyo. Bahala kayo sa buhay niyo. So, pati po yung pagiging Hudyo niya, tinalikuran niya. Kaya po alam nyo, pati ang kapitbahay, pati ang community, galit na galit sa kanya. Bakit? Bastos siya eh. Bastos siya sa harapan ng tatay niya. At pati po mga kamag-anak na disrespect niya dahil po na-insulto eh. Kala mo kung sino ka? Gusto mo kumawari sa amin? Hindi mo gusto ang lahi, ang apelido namin? Ganoon po kalala ito. Itong kwento ng Panginoon. But it was a decision that the father did not control. Hindi pinakailaman ng ama kung anong magiging desisyon ng anak. Tama? Kapag pinalikan natin, ang sabi, nung hiningi ng anak, hinati niya agad. Hindi siya nagtanong, bakit? Wow! Grace, mag-isip ka. Kagaya po ng desisyon natin na humiwalay sa ating Diyos Ama. Hindi po niya tayo tatanungin kung gusto natin humiwalay sa Kanya. Kasi po, meron tayong free will. Yung free will po natin, yan po yung pagpili natin sa mga kasalanan natin. And then, nagagamit natin against our Father. So, hindi siya pinayagan, hindi siya pinigilan ng Kanyang Ama. Pero ito na po, pumunta na tayo in Luke chapter 15 verses 17. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi sa sarili, labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Bilang malamang po ako sa inyong mga alila. Ano po ang sabi sa napag-isip, sa metanoia, change of mind? Nagkaroon po siya ng pagbabago ng isip. So po parang mula sa pagiging hangal, naging maayos yung pag-iisip niya. Napagtanto, na-realize, teka, bakit ako nagkakaganito? Bakit ang mga alila ng aking ama, kumakain ng maayos ako, pagkain baboy yung kinakain ko? There's also one more thing that we need to know. Kapag po ang isang tao ay nag-alaga ng baboy, nasa pinakamababang antas na po siya ng society. Ibig sabihin po, yan po yung pinakamababang pwedeng paglagyan ng isang tao. All the more, kapag gusto mo na halos kainin yung pagkain ng baboy na inaalagaan. Can you see the picture?
kung gaano na wasak na yung anak na ito na naglustay. Wasak na siya eh. Kasi simula nung nalustay niya, naubos, naghirap siya sa ibang bayan. Siya po ay napunta na sa pinaka-pangit na kondisyon na handanan mo siyang kainin yung pagkain ng baboy. But, nagkaroon po siya ng change of mind. Nagkaroon po siya ng metanoia. Naisip po niya na magbalik loob sa kanyang ama. In Galatians 5:19-21, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapupot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang hamas na pagsasaya, at iba pang katulad na ito. Muli ko kayo binabalaanan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Mapalad po tayo na habang nandito tayo, meron po tayong mawala wala sa Panginoon. Kasi po, minsan akala natin okay na po tayo. Minsan akala natin. Kaya nga po, marami pong testimony na marami daw po Kristiyano na sumusunod na sa Panginoon na nakita sa impyerno eh. Kasi po bakit? May mga aspeto po ng buhay na hindi nila po ina-address. May mga aspeto po ng buhay na okay lang kasi nagbibigay naman ako. Okay lang kasi uma-attend ako. Okay lang pinapaaral ko ang kapatid ko. Okay lang maayos akong ama. Okay lang maayos akong ina. Okay lang. Pero may mga bagay na hindi natin alam. Uulitin ko po. Ang pag-amin ng mali, ang pag-amin sa ginagawa natin mali, ay walang paliwanag. No excuses. Ang mali ay mali. Pornography, fornication, adultery, anger, pride, pagkaingit, chismis, and idolatry. Lahat po yan ay magdadala sa atin sa kapahamakan kahit po tayo ay napunta sa simbahan. Kahit po tayo ay tumangkat sa Panginoon, pero hindi po tayo nagsisi at hindi po nakita sa ating buhay ang pagbabago o ang bunga ng pagsisisi. Ang sabi po in Romans chapter 2-4, o hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Paano tayo makakatalikod sa kasalanan na patuloy na nagpapahirap sa atin o nakakapit sa atin? Yung kabutihan ng Diyos. Tingnan mo ninyo ha, na pag-isip-isip nung bata na, teka, ang mga amuhan ng tatay ko ay kumakain ng mga masasarap. Pero bakit ako ay nagkakaganito? So, tingnan po natin ang sabi na, ganito po ang pagkakakilala. Ano po ba ang pagkakakilala niyo sa ating Diyos Ama? Sino po ba dito yung mayroong personal relationship sa ating Diyos Ama? Sino po ba dito yung mayroong relasyon? Dapat meron. Sino po yung may relasyon na kilala mo siya eh? Kilala mo siya. Kagaya po ni Jonah, ano po, ang sabi po niya, doon po tayo sa Reda, ay doon po tayo sa... Kaya si Jonah po ito, naalala po ninyo last week si Jonah, kaya siya'y nanalangin. Ayaw ni Jonah na bigyan ng babala ang Nineveh dahil ito ang tunay na dahilan. Kaya siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito na ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magaling at wagas ang pag-ibig. Hindi madaling magaling at wagas ang pag-ibig. Alam kong dahil kayong handang magpatawad. Kung ang babalikan po bang tatay ng prodigal son ay marahas, pumapatay kapag nakakita agad, sa palagay po ba natin babalik tayo o magsisisi?
o hihingi ng tawad. Baka hindi na ulit. Pero dahil po alam niya ang kabutihan ng kanyang ama, kagaya natin na alam natin ang kabutihan ng ating ama, makakabalik po tayo anytime. Anytime na gusto natin magsisi, anytime na gusto natin tawad, anytime po na gusto natin tumalikod sa kasalanan, ang ama ay handang magpatawad. Napakabuti ng Panginoon, hindi po ba? Kasi so ganito po ang nangyari. Nagsisi ang anak, nag-decide po siya na bumalik kanino? Bumalik sa tatay niya. Ang sabi po in Lucas 15:11-24, at siya'y nagpasya umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Amen? So, sinabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat tawagin Ama. So, this is the Father's response. Kailangan rin po natin maintindihan na sa panahon po na yun, ang mga tatay po ay bawal tumakbo. Bawal tumakbo ang mga tatay noon. Iba po ngayon, pwede po tumakbo ang mga tatay, walang problema. Pero noon po, shameful. Ano ang Tagalog ng shameful? Kahiya-hiya. Kahiya-hiya tumakbo. Bakit? Sila po nun ay nakadress, tama? Nakadress po sila, diba? Kapag po sila, kailangan po nila anganin yung kanilang dress, tapos po sila dun sa lupain. Ang mangyayari po, makikita ang kanilang pinti. Ang pinti ng ama na nakikita po ay isang kalapastanganan. Kaya nga po hindi dapat nakikita doon ang katawan ng mga magulang. So, ibig sabihin po, kaya-kaya ang ginawa ng tatay. Pero pansinin po ninyo, nung bumalik po yung anak, sino po ang unang nakakita sa kanya? Ang tatay. Hindi pa nagsisisi yung anak. Nakaabang na ang tatay. Hindi pa tayo nagsisisi sa kasalanan. Nakaabang na ang ating ama. Handang magpatawad. Kailangan lamang natin bumalik sa kanya. Ano ginawa niya? Patakbo niyang pinuntahan yung kanyang anak. Bakit? Dahil galit ang mga kamag-anak sa anak, tama? Walang respeto, bastos yan. Ang batas po nila noon, pag nakita mo ang kung sino man na bumalik sa lugar niyo na itinatwa na ang lahi ninyo, patayin mo. Papatayin po. Alam ng ama na kapag naunahan siya na kung sino man nasa community o kamag-anak, papatayin ng anak niya. Kaya despite na mapapahiya siya, despite na mahihirapan siya, despite na mawawalan siya ng dangal, tumakbo siya para ano? Para yakapin, para halikan, para sabihin na anak ko to, pinatawad ko na, wala na ang mga parusa na tatata sa kanya dahil nagbalik loob na siya. Sa simpleng pagbabalik loob, sa simpleng pagkalimot sa kasalanan, hindi pa man natin ginagawa, inisip pa lang natin, nakaabang na ang ama. Kung gaano siya matagal naghahantay sa bahay niya, dahil araw pa lamang araw-araw, hindi natin alam. Kung gaano katagal inantay ng ama yung anak, hindi rin natin sukat akalaan kung gaano na tayo katagal inaantay. Hindi po tayo ay nasa simbahan. Tayo ay tunay na anak ng Diyos. Marami pa tayong mga bagay na balakid sa atin sa relasyon natin sa Panginoon. I am talking to everyone, mga kabataan, mga ignorant ages, lolo, lola, even myself, even ang aking asawa. The time of the Lord is at hand. This is very certain, malapit na bumalik ang Panginoon. In my heart, hindi next year, hindi next 2 years, this year in my heart. Hindi ko yun kayang siguraduhin, pero I can feel it in my spirit. There is no more time. Kung manunubalik na tayo naman, bago tayo apunta ng Panginoon, bago tayo makapunta sa kapahamakan. Hindi tayo kagaya ng prodigal son na may napakahabang oras. Time is short.
Nung makita ng tatay, ang anak, anong sinabi niya? Ano, saan ka nagaling? Kamusta ka na? Ano nang nangyari sa'yo? Asan ang pera na pinamana mo sa'yo? Napalago mo ba, anak? Hindi po yun ang sinabi ng ama. Ang sinabi po ng ama, Lucas 15:22. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang, sapagkat ang anak ko ito ay namatay na, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila ay nagdiwang. Malaki po ang kaligayahan at pagdiriwang sa langit kita man sa atin dito ang tumalikod sa kasalanan. Isa man. Ilan tayo? Isa man ang tumalikod sa kasalanan ngayong araw na ito. Meron pong party sa kalangitan. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng pinakamagandang damit? Alam niyo po ba kung sino po ang may pinakamagandang damit sa bahay? Alam niyo po kung sino? Ang tatay. Ang tatay po yung pinakamagandang damit. Ano sabi niya? Suotan mo ng pinakamagandang damit. Nung nanumbalik po ang anak, hindi po siya pinasuot ng ordinaryong damit. Ipinagkalo po sa kanya ang damit niya mismo. At kapag po damit ng tatay ang suot mo, ikaw po ay merong authority bilang parang tatay din. Kung ano ang ipapahintulot mo sa lupa, ipahihintulot mo ka kasalanan. Kung ano ang pinagbawalan mo sa lupa, ipagbabawal mo ka kasalanan. That is the authority that you get when you go back. Turn away from your sin and turn to God. Sino ang gusto ng pinakamagandang damit? Amen? Ang sabi po sa Isaiah 61:10, buong puso akong nagalak kay Yahweh, dahil sa Diyos ako'y magpupuri, sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran. Ang balabal po at ang damit ay nagsisimbolo ng posisyon niya sa family. Noon po siya ay nanumbalik sa kanyang ama. Sabi po niya, alipin na lang, tama na. Sapat na ako doon. May makain lang ako. Pero hindi ko alam po ang sabi ng ama. Suotan ng pinakamagandang. Kapag po tayo ay nanumbalik sa Panginoon, tayo po ay babalik sa pagiging anak niya, yung original na plano. At anuman po ang mga pribilehiyo ng isang tunay na anak, ating po matatamasa. At ito ang buhay na walang hanggan. Sino po ang gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kaya nila. Lahat po tayo sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po in John chapter 8 verses 34 to 36, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kung ginagawa mo ang kasalanan, alipin ka. Amen? Kasi kung hindi ka alipin ng kasalanan, dapat alipin ka ng Panginoon. At ang alipin ng Panginoon, gumagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Kapag tayo ay nakalublog sa kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at hindi tayo anak ng Diyos. Noon po bumalik ang anak. Ano sabi? Bigyan siya ng pinakamagandang damit, bigyan siya ng singsing, bigyan po siya ng sandalyas. Ang sandalyas po noong panahon na yun ay mahalaga. Yan po ay hindi isinusuot ng mga alipin. Kasi po sila po ay baka po tumakas. Kaya nga po ang mga alipin po ay walang sandals. Ano po? Walang sandals ang mga alipin. Kaya pero anong ginawa ng tatay nang bumalik ang anak? Ang sabi, bigyan siya ng sandalyas. Bakit? Mula sa pagiging alipin ng kasalanan, tayo ngayon ay anak na ng Diyos. At ang anak ng Diyos, kapag pinalaya ng Diyos, tunay ng malaya. Kagaya ng sabi in Galatians chapter 4, verses 4 to 7. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born
your hearts. Ang anak ng Diyos ay may banal na espiritu sa puso niya. May banal na espiritu sa puso niya. Therefore, you are no longer slaves. Hindi ka na alipin, kundi ikaw ay anak. At ang anak ay tagapagmana ni Jesus. Pumalakpak ang lahat ng tagapagmana ni Jesus. Kasabay po lang binigyan siya ng singsing. Ano po ba ko lang ginagawa ng singsing? Ang singsing po ng hari po ay ginagamit po niya pangmarka ng kanyang mga mensahe. So, ibig sabihin, kapag po siya gumawa ng mga batas, kapag po tinatakan niya ng singsing niya, ang mga batas po ay paisasatupad. At ang batas ng hari, wala man sino ang makababalik. Nung bumalik siya, binigyan po siya ng singsing. At kung ano po ang authority ng tatay, ipinagkalo po ito sa kanya. Nung pong bumalik ang anak, walang labis, walang kulang. Kung ano po ang nawala sa kanya, i-restore lahat ng ama. No ifs, no buts, walang tanong-tanong. Anak ka agad ng Diyos, pinatawad ka na agad niya. Yun po prodigal son, mahaba po yung kanyang time para makapag-isip-isip. Pero tayo po, maiksi lang, dahil nga po ang Panginoon ay pabalik na. Kagaya po ng isang makasalanan na ito, na nakatagpo at nakasumpong ng kaligtasan. Kaya po, pakipatay yung ilaw at nakasagpo yung ilaw. Yun po ay isang magnanakaw, amen? Siya po ay makasalanan. At siya po ay nakapako kasama ng Panginoong Jesus. Pero po, itong tao na ito ay karapat-dapat mamatay. Amen? Karapat-dapat maipako sa krus ng Kalbaryo. Pero nakita niya ang Panginoon sa kanyang tabi. Ito po yung makasalanan. Alam niyo po ba, sa totoo lang, mga ilang araw, mamamatay na rin po ang tao na ito. Mamamatay na rin po ang tao na ito dahil po sa kapako po sila sa krus. Babaliin po ang kanilang tuhod sa krus. Kasi po, para po hindi na sila makahinga, kasi po pag nakapako sa krus na ganyan, at ang tuhod mo ay hindi balik, lalaban yan para tulungan kang huminga. Pero kung pagbali na ang tuhod mo, ang pagkamatay mo po, mas makakabilis. Pero nung panahon na yun, tumalikod ang makasalanan sa kanyang kasalanan. Nagsisi siya. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ang sabi ng makasalanan, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Ano ang sagot ng Panginoon? Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Hindi bukas, hindi sa makalawa. Sa oras na sisi siya, isasama siya sa paraiso ng Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, walang po tayo itatago sa Panginoon. Lahat po tayo dito ay makasalanan. In 1 John chapter 1 verses 8 to 9. If we claim to be without sin, we deceive ourselves. Kung sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan, niloloko natin ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. If we confess our sins, kung dito pa lamang, sasabihin na natin, idedeklara na natin ang lahat ng ating mga kasalanan. He is faithful and just and will forgive us of our sins and purify us from all our unrighteousness. Ang lahat ng kasalanan mo at ang lahat ng kasalanan ko ay pakakalinisin ng Panginoon ngayon natin. Hallelujah. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents, over 99 persons that does not keep repentance. Anong sabi ng Panginoon? Magsisi at tumaligid sa kasalanan, and He will remember our sins no more. Kakalimutan ng Panginoon ng lahat ng kasalanan na nagawa natin kapag tayo ay tumalikod sa kasalanan at nagsisi at nanimbalik sa Panginoon.
Mga kapatid, mayroon ba ditong walang kasalanan? Wala. Lahat tayo ay may kasalanan. Kung gusto mo, isuko lahat ng kasalanan mo sa Panginoon, this is the right time. Kagaya ng sabi ng Panginoon, baka wala ng oras. Binigyan na tayo ng babala. Binigyan na tayo ng pahiwati. Hindi na po magiging kasalanan ng sino man ang pagkakapahamak natin dahil we were given the warning that we needed. Wala na po tayong sisisihin that time. On the other hand, kung isusuko natin ang ating buhay sa Panginoon right now, magsisisi at tatalikod sa kasalanan, you will have the robe of righteousness, the sign, the signet ring of authority, and the sandals of the Son of God. Mga kapatid, kung ikaw ang tao na gustong magsuko ng kasalanan ngayon, huwag mong gawin ito dahil napilitan ka o kailangan mong itaas ang kamay mo. Buong puso tayo kung lahat ay fall in the stars of the lights. Hallelujah. Yumuko po tayo lahat. Hallelujah. Huwag mo na pong intindihin yung katabi mo o yung mga bagay na iniisip mo. Ituon mo yung sarili mo ngayon sa mensahe, bata ka man, kabataan o may edad. This is for all of us. Kailangan natin maintindihan na hindi na nagtatagal ang panahon, kailangan na natin bumalik sa ating anak para hindi tayo mapahamak. Hallelujah. Kung ikaw yan, kapatid, na gusto mong tumalikod sa kasalanan, gusto mong isuko sa Panginoon, binabago mo ang iyong pag-iisip at sinasabi mong susunod ka sa Panginoon right now, sige, please itaas mo yung kamay mo so I can lead you in prayer. Huwag kang mahiya, itaas mo yung kamay mo if you are willing to offer yourself. I-offer ang lahat ng kasalanan para sa Panginoon. Hallelujah. Aminin natin na tayo ay tunay na mga kasalanan. Sundan mo ako, kapatid, sa maiksing panalangin na ito. Hallelujah. Diyos amang makapangyarihan, lahat po lang nagtaas ng kamay, sabihin niyo po at gayahin niyo po ako. Diyos amang makapangyarihan, may gawa ng langit at lupa. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, humihingi po ako ng tawan. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala. Paulit-ulit po kitang sinasaktan. Paulit-ulit po ako bumabalik sa kasalanan. Pero ngayon, Panginoong Diyos, binabago ko ang isip ko. Ako ay tunay na nagkamali. Humihingi ako ng kapatawaran. Salamat sa Panginoong Jesus, na Diyos at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang Panginoong Jesus sa aking buhay. Banal na Espiritu, bigyan mo ako ng kapangyarihan para labanan ang alok ng kasalanan. Simula ngayon, iniaalay ko ang buhay ko sa Panginoong Jesus lamang. Panginoong Jesus, aking Diyos at tagapagligtas, ako'y sa iyo magpakailanman. Amen. Malakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayaw mong lahat ng Diyos kayo and let us sing this song again for the Lord. Hallelujah. 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 Ngayon po, na tayo po ay nagsisi at tunay na anak ng Diyos, sinasabi ko na po sa inyo na hindi magiging madali ang laban. Hindi po tayo hahayaan ng demonyo. Hindi po tayo hahayaan ng demonyo na makaalpas sa kanya ng ganun-ganun lang. That's for sure. Pero po nandyan ang banal na Espiritu ng Panginoon para po tayo po ay turuan at tulungan sa lahat ng pagkakataon. Manatili lamang po tayong tapat dahil
verse 3.